Sa videong ito ay ating sasagutin ang top 10 na katanungan about PhilHealth Maternity Care Benefits. Narito ang mga katanungan. Question number 1, magkano ang benefits package for normal delivery? Question number 2, magkano ang benefits package for cesarean? Question number 3, sino ang mga entitled sa maternity package na ito? Question number 4, magkano ang kailangan bayaran upang ma-avail ang maternity package? Question number 5, paano kung hindi na nakapaghulog? Question number 6, pwede bang magamit ng asawa kahit hindi pa kasal? Question number 7, ano ang mga requirements? Question number 8, sino ang maaring magpirma ng CSF form kung may bagong employer? Question number 9, kailan dapat isumite ang mga requirements? Question number 10, saan maaring isumite ang mga requirements? Handa ka na bang malaman ang mga kasagutan nito? Well, bago ang lahat, kung interesado ka sa mga ganitong video, at information about PhilHealth ay i-click lamang ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. At kung mayroon kayong katanungan at nais malaman about PhilHealth, mag-comment lamang kayo sa baba, dahil ang channel na ito ay sumasagot ng inyong mga katanungan at nagbibigay ng complete information and tips about PhilHealth benefits. Question number 1. Magkano ang benefits package for normal delivery? For normal delivery, ito ay nagkakahalaga ng 6,500 sa mga level 1, level 2, and level 3 na hospital. At ito ay nagkakahalaga naman ng 8,000 sa mga lying-in clinic, birthing home, at sa mga infirmaries facility na accredited ng PhilHealth. Question number 2. Magkano ang benefits package for cesarean? For cesarean, ito ay nagkakahalaga ng 19,000 pesos sa mga level 1, level 2, and level 3 na hospital na accredited ng PhilHealth. Question number 3. Sino ang mga entitled sa maternity package na ito? Mayroon tayong dalawang classification of membership category. For direct contributors, ito ay ang mga private and government employed, self-earning individual o voluntary member, OFW, Pilipino na may dual citizenship. For indirect contributors, ito ay ang mga 4Ps member, indigent under sa listahan ng DSWD, POS na sponsored ng malasakit, hospital-sponsored, LGU-sponsored at kabilang ang mga PWD. Question number 4. Magkano ang kailangan bayaran upang ma-avail ang maternity package? For new member, as self-earnings individual o voluntary, ito ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. For employed, siguraduhing may updated contribution. Question number 5. Paano kung matagal nang hindi na nakapaghulog ng contribution, magagamit pa rin ba? Tinitiyak ng Universal Healthcare Law na agarang makagagamit ng benepisyong pangkalusugan ang lahat ng Pilipino. Ang kakulangan sa contribution ay hindi hadlang upang hindi makakagamit ng benepisyo, ngunit tandaan ang kakulangan sa contribution ay dapat paring bayaran dahil ito ay ating raise posibilidad bilang isang member. Narito ang PhilHealth Premium Rate sa Universal Healthcare. Kung ikaw ay hindi na nakapaghulog ng iyong contribution mula November 2019, ang sisingilan sa iyo ay mula December 2019 hanggang sa buwan ng inyong kapanganakan. Maari po kayong mag-partial payment, depende sa assessment sa inyo kung hindi ma-afford ang kabuuan ng bayarin. Ang natitirang balanse ay maaring bayaran ng paunti-unti o staggered payment. Question number 6. Pwede bang magamit ng asawa kahit hindi pa kasal? Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, ay automatikong covered ng PhilHealth ang lahat ng mga qualified dependents ng isang aktibong member. Subalit kung hindi kayo kasal ng iyong partner ay hindi mo magagamit ang nasabing mga benepisyo, sa makatuwid ay legal na asawa po lamang ang maaring makagagamit ng benepisyong ito. Sa kabilang banda kung pareho kayong active member ng inyong asawa ay hindi maaaring ipagsabay ang paggamit ng inyong PhilHealth, sa makatuwid ay isang PhilHealth lamang ang maaaring gamitin sa oras ng confinement. Question number 7. Ano ang mga requirements? Narito ang mga mahahalagang dokumento na dapat dalhin sa oras na kayo ay manganak. Kopya ng inyong MDR.
Proof of contribution kung ikaw isang employed at official receipt kung ikaw ay self-earning o voluntary member. CSF form na maaring i-download online. Birth certificate, at marriage certificate. Take note, magkakaiba po ang mga rules and regulation ng bawat hospital, lalo na sa mga private hospital. Mainam na dalhin ang mga ito upang hindi maantala ang inyong pagproseso ng inyong hospitalization. Question number 8. Sino ang maaring magpirma ng CSF form kung may bagong employer? Mahalagang mapirmahan na ang inyong CSF form ng inyong employer 1 week before ng inyong panganganak. Magpapirma lamang kayo sa inyong bagong employer kung saan kayo ay kasalukuyang employed. At for voluntary, kayo na ang maaring magpirma ng inyong CSF form. Applicable din ito sa mga shifter from employed to voluntary. Question number 9. Kailan dapat isumite ang mga requirements? Isumite lamang ang mga requirements kapag may advice na mula sa nurse, o maaari rin kayong magtanong sa nurse station kung kailangan nang i-process ang inyong PhilHealth upang mapabilis ang inyong paglabas sa hospital. Question number 10. Saan maaring isumite ang mga requirements? Maaring isumite lamang ang mga requirements sa billing section o PhilHealth section na inyong makikita sa loob ng hospital o clinic sa araw ng pag-discharge. Sana ay nakatulong ang videong ito sa inyong mga worries about PhilHealth benefits and hospitalization concern. Kung nagustuhan mo ang videong ito, inaanyayahan ko po kayong i-follow ang ating channel, upang ma-notify kayo kung may bagong videos po tayong i-upload. Please support my YouTube channel by clicking like and subscribe button. Thank you.